Ito na. Tayo nasa Ilocos ha. Ito. Ang pagkain ng bagay, di dapat nakamayasa. Baka... Kung may isang sikat na pagkain sa Pilipinas at dinarayo pa nga ito ng mga turista sa norte, alam mo na kung anong ibig ko sabihin. Ito ang bagnet ng mga Ilocano sa rehiyon ng Ilocos. Isa ito sa mga natatanging pagkain o kung tawagin niya specialty ng mga Ilocano. At talaga naman kung mapapasyal ka sa lugar na yan, ay hindi mo palalagpasin na matikman ang kanilang pinagmamalaking pagkain. At ngayong araw ay susubukan natin o gagawin natin ng eksaktong-eksakto ang paggawa ng bagnet ng mga taga-Ilocos. At aalamin natin kung gaano kalutong ang magagawa nating bagnet. Perfect cut. Ilocos version. Bagnet is basically lechong kawali. Ngunit ang kailangan mong iprito sa napakaraming mantika ay yung pork belly. At bukod sa pagtilad natin sa malalaking tipak ng pork belly na ito, nangangailangan pa ng mahabang proseso upang malaman natin kung gaano talaga kalutong ang bagnet na ginawa ko. Sa aking kaalaman, ang pagluto daw ng bagnet ng mga Ilocano ay wala daw anumang rekado o anumang alat. Since tayo ay Tagalog, lalagyan natin ng konting twist. Konting asin, paminta, laurel, at syempre yung aking secret magic. Yan. Hindi tayo gumagamit basta-basta ng magic eh. Kailangan may magical power talaga. Absolute magical power with Agi. Mas masarap to. Mura pa. At ito nga, natapos na tayo sa isa sa pinakamahabang pinagdaanan ng proseso ng pagluluto ng bagnet. Ito ang pagpapakulo sa mga karne hanggang sa ito ay lumambot ng todo. Nakalain nyo, halos 3 oras akong nag-google sa mga to para lang lumambot. Grabe, ang haba talaga. Talaga napakalambot niya oh. Oops. Para siyang jelly na. Lambot, grabe. Ayan, so ito yung sa mga trick natin na kung saan i-ref muna natin nang siguro daw malutong yung magiging natin, bagnet. Ito kaya ito natin. Makalipas ang ilang oras, nakusa itong lumamig at sinadya rin naman nating palamigin sa ref. Ito na tayo sa pangalawang proseso na nangangailangan din ng mahabang oras sapagkat ilulubog na natin sa kumukulong mantika ang mga bagnet. Kaya kasi mga barbecue kayo ba? So this oil must be boiled into maximum heat 200 degrees Celsius. Pero hindi natin matansya ko 200 degrees Celsius daw dahil wala tayong thermometer. Tansya na lang siguro. Konti na lang. So para malaman natin kung gaano na nga kainit ang mantika, halika, magpatak muna tayo ng maliit na karne. 1, 2, 3. Oh. Ayan, luto na. Chicharo na oh. Saan siya? Init pa. Ito na siya oh. Napakalamag. Crunchy. Pwede na. Mahirap na, matalasikan tayo. Oh, malapit na. Bilis maluto. Woo! 10 minutes pa lang siya nakasalang pero almost cooked na oh.
Konting lutong na lang. At sa ilang sandali na lamang ay matutunghayan nyo na kung gaano talaga kalutong ang bagnit na ito. At syempre, hindi dapat tayo mapaya sa mga Taga-Ilocos. Aba, mahirap na. Wow! Ito na! Tayo nasa Ilocos ha. Ito. Saan siya? Kala ko nasa Narvacan, Ilocos Norte. Ilocos Sur yata yun ha. Grabe, kasi Mang Tomas. Ang pagkain ng bagay, di dapat nakamayasa. Baka ma-herbet ka, ha? Pamasarap talaga. Irresistible. Papay. Ang dog ko. Papay. Ay. Ayan. Anyway, hindi lang yan niluluto ko. Dahil sa future episode natin, ating future episode, ayan. Let's go. Susunog na yata. Umaga pa tayo ng belly lechon. This is a fried belly. And the roast pig belly. Diyos ko. At dito na nagtatapos ang ating episode. Don't forget to subscribe to this One Yard channel. Puro pagkain ang niluto natin ha. This is One Yard again, and always on my yard. Bye. Sunog na kasi ikaw eh. Sigurado mas malutong to.